Okay mga kamatis, mga kaibigan, welcome back to another content. And for today's video, may bago tayong update kay Pio Balbuena kasi first and foremost, lumabas na yung Tambay version 22 niya na almost sold out na daw. Congratulations, palakpakan yan, diba? Well, wag nating i-deny rin naman yung success ng Tambay ka. Pero of course, sabi nga nila, there's a fine line between genius and stupidity. So I hope si Pio is somewhat parang hopeful lang kasi iba kasi kung talagang naniniwala siya sa pinaglalaban niya. Tingnan na lang natin ito. Tambay Cup din pala ang pinakamahal na cup na nabili sa Pilipinas. Good morning. Sarap lang ng feeling, Pinoy brand tapos mahal-mahal. Mahal ba talaga, mga lods? Kasi when you say yung value ng isang bagay is mahal, across the board mahal siya. Ibig sabihin ba, miski yung mga peke, mahal din, di ba? Like for example, yung mga class A, di ba? I mean, I'm not sure kasi eto lang yung alam ko doon sa Green Hills, di ba? Sa Green Hills kasi, miski yung mga fake doon, medyo may presyo din, lalong-lalo na yung yung class A imitation na tinatawag nila. So, ask kayo, tatanungin ko kayo kasi hindi naman ako Tambay Cup enjoyer. I just feel like it has value pero sometimes I feel like it's overblown yung value ng Tambay Cup. O sige, basahin natin yung mga sinasabi ng tao. 10 to 150k resale value. Check nyo. Sarap sa feeling, Pinoy brand house ang mahal-mahal. Pero ang daming nga react, so tingnan natin. Pinoy brand kinopya, no? Well, yan yung isang dyan. Eto, Pio Balbuena, ang mahal, ganda ng quality ng cup mo. Sobrang bisa, tingnan natin. Ayan, no? 2K tatlo. Lambay cups, ano yan? Tambay cups with box corn tuna. 2K tatlo. Ito yung mga imitation na sinasabi ko sa inyo, okay? Well, ganun talaga ang buhay. Sarap sa feeling, Pinoy brand. Tapos ang mahal, tingnan natin yung mga... Eto, utu-utu lang bibili. Utu-utu lang ang bili ng cup mo. Tanga. New era cup pa rin ang the best. Okay. Pio Balbuena, kapwa mo Pinoy binentahan mo mahal. Dapat sa China ka nagbenta. Ayan lang. Eto. 300k. Ay, tangina. Ito, 300k ba to? Pang 300k ba to, mga lods? Hindi kasi ako marunong tumingin ng Tambay Cup eh. Pero, real talk, sa 300k ko, i-down ko na lang siguro sa sasakyan yan. Or ng condominium, di ba? Meron kasi mga 3M na condo, di ba? Pwede na siguro yun. On hand only, on Tambay Cup version 22, Sir SRP free decals. Kapa, ito, may free decals ka. Tingnan nga natin. Totoo ba to? Hindi ko alam eh. Ito, mas gusto ko. Ang dami din reseller. So, let me get this straight, mga lods ha. So, ang daming reseller dito na nagpo-post. Ibig sabihin, sila din yung bumibili, di ba? Yung market nila, like, let's visualize this, mga lods, ha. For example, ito yung Tambay Cup market, di ba? Ang gusto mong mangyari, papunta ka sa national level, di ba? National level na yan. Ito kasi yung niche market mo eh. Tapos pagkatapos mo mag-national, gusto mong maging international, di ba? So palaki yung circle dapat ng sineservicean ng produkto mo, di ba? Ganun dapat yung isang successful na negosyo eh. Isang example nito, San Miguel Beer Corporation. Shoutouts kay Mr. Ramon Ang. Palakpakan muna natin yung tao na yan dahil nag-offer siya ng solusyonan yung buong Metro Manila floodway problem. Now, going back doon, tingnan nyo, ang San Miguel Beer, kahit saang parte ng mundo, meron na yon, di ba? Of course, it's more famous here in the Philippines, pero the reach is across the world, right? The local brand yon, nagsimula, tapos umusbong ng umusbong. Are you telling me, Pio, na pagka nagkaroon tayo ng tinatawag na valuation, kasi sa stock, sa kasi, mga lord, sa negosyo kasi, pwede mong yung private company mo, pwede mo siyang i-public. Ibig sabihin, magbebenta ka ng shares sa market. Okay, maano yun? May proseso doon, pero yung TLDR nun, kung titignan ko, yung
publicly traded na San Miguel beer, parang ikaw din kung ang valuation mo dyan ay pang buong mundo, di ba? So parang, I don't know, merong disconnect doon ako na nakikita. Pero of course, si Pio yan. And siguro, well, I believe na magkaibigan naman kami. Nire-respeto ko na lang yung opinion niya. Eto, dito maraming na-trigger na naman eh. 50k t-shirt, 83k hoodie, mura na yan sa Tambay brand. Okay po. Okay po ba? Dagdagan ko pa. Wag na, Pio. Okay na yun. 83k. So, maraming salamat sa Tambay. Ang lakas pa din ng suporta nyo sa Tambay Cup. Sa mga collector, resellers, ng lahat parte ng binubuo ng ating pundasyon. Ang Tambay ay tungkol sa mga pangarap. Okay. Okay, so eto yung... So, meron siyang video dito kung bakit mahal yung benta niya sa Tambay Cup. Pakinggan natin si Pio, of course. Let's go. Nabili ko sa resale value na 80,000 pesos. So, yung vetements niyan, 80k niya nabili, okay? Bakit? Hindi ko sinasabi yung presyo sa inyo para ipagyabang na mamahalin yung binili Okay. ko. Pero isa to sa idol ko na brand. So kaya ako siya binili para malaman ko kung bakit ba Yung motivational song pa yung... ang mahal ng resale value nila. Bakit? O, sige. Katulad ng Tambay, wala rin to masyadong mga stores, wala rin silang mga kung saan saan So, may scarcity din yung nila, scarcity din yung laban nila, okay? shops. So, sa reseller ko na to nabili. Okay. So, sa reseller sa ibang bansa. So, pinadala siya sa akin. Tapos ayun, para So, almost $2,000 yung resale value niya. Tama, kasi kung international yan, most likely it's in dollars. Okay, got it. malaman ko kung ano ba yung dahilan kung bakit ang mahal nila, ano ba yung pakiramdam pag sinuot siya. Kasi nakikita ko lang to sa social media, tapos nakita ko parang ang angas-angas ng quality dahil yun yung nakikita ko sa picture. Tapos, sobrang angas nga talaga ng quality nila. Hindi pa kami makapag-clothing kasi gusto ko talaga na magkaroon ng ganitong quality ng mga tela. Ganitong quality ng damit. Pero hindi naman ganun kamahal kapag... Wait. Of course, lahat ng tela is meron siyang suggested retail price, di ba? Hindi ka naman, meron kasi, sa economics kasi hindi ka pwede mag-shoot ng value unless justified yung pag-shoot ng value mo. So, are you telling me, Pio, na ano ba nagpamahal dyan? Yung tela ba o yung tatak? Kasi di ba, I mean, ang China kasi magaling silang mameke ng mga item na halos kaparehas ng almost identical sila dun sa brand. Ang tangi lang what separates them is that it's made in China and you know it's fake. Yun lang. Yun lang yung halos diferensya doon. So what is stopping someone for copying that and selling that sa'yo ng mahal na mahal? How will you authenticate? 'Di ba? Kasi di ba mahal ka, alam mo kung ano kasi so it means na yung binibili mo hindi mismo yung pagkadamit niya, hindi yung tela niya. Ang binibili mo yung brand mismo, 'di ba? Parang for example, if you want a rubber shoes na maayos, marami diyan na mura. 'Di ba? Marami diyan na maayos, na matibay. Pero if you want something na mamahalin and yung luxurious yung dating, bili ka ng Nike, 'di ba? Bili ka ng mga Jordans na nakamamahal. See? 'Di ba? I'm not seeing the point here, Pio. Sige, tuloy natin. binenta ko. Hindi lang ito, meron din akong ganitong t-shirt na nabili ko ng 75,000 pesos. Ang mahal naman. Balenciaga mismo. Okay, so but meron naman tela niyan dito eh. Ayan. So hanap din yung quality nito. Ganyan siya. Again, ba't mo tinakpan yung yan? Kasi brand 'di ba? So tinakpan niya yung brand. Hindi ko. So nagtataka ako, Diba? Electric tape yun. Ba't mo tinakpan yung Balenciaga? bakit ganun yung mga presyo nila? Kasi Pero binibili international talaga din Oh. sila. Para malaman kung ano yung quality nila at saka ano yung pakiramdam kapag nalabahan na, kapag nasuot mo na, Okay. kapag na-laundry na, kapag nabilad na, kapag nalukot-lukot na, Damit pa rin. kapag kabilansya, lahat. Sabi ko, sana pagka gusto kong maglabas ng clothing sa Tambay, gusto kong magkaroon ng ganito rin na quality. Kung hindi man ganito, syempre, sariling timpla ng Tambay yung pagkakagawa ng tela. Tapos, saka ako magre-release ng clothing. Pero nakakalungkot man sabihin, sa kakalibot ko, kahit sa iba't ibang bansa, wala pa rin akong nakahanap na ganitong klase ng quality. So hanggang ngayon, Mag-export ka, 'di ba? Ganun lang naman 'yun eh.
kukuha ka sa ibang bansa o order ka nung kung ano man yung tela na yan. Like, hindi ako marunong sa tela, mga lods, And of course, meron sa inyong sigurong isa or dalawang nanonood nang mas marunong sa tela. I cannot believe na hindi mo yan pwedeng i-export galing sa ibang bansa, right? It's a matter of material, and then pag nasa iyo na, then gamitin mo na yung branding mo. Hinahanap ko pa rin yung ganitong klase ng tela. Paano yung sa ribbings nito? And by that time, nakapag-ready na at nahanap ko na yung tamang timpla para sa clothing ng tambay. Saka kami magre-release ng mga merch, ng t-shirt, hoodies, pants, kung ano-ano pa. Hindi lang ganito yung mga binili ko, marami pa. Ba't ka ayun, may tambay ano na, nakita niyo yung nasa likod, tambay shoes. Putaragi. Yes! Ang lakas, idol! O, tuloy na natin. Akong mga binili, no, para matignan kung anong klase yung quality nila at kung bakit ganun kamahal yung presyo at kung bakit hype na hype yun sa kanila. So yun, sabi ko nga, kadalasan, quality speaks for itself. Hindi na kailangan na masyadong marketing. Kaya, mas gusto ko talaga yung quality, yung mabibigay ko. Pero sa saktong-saktong halaga lang. Maraming salamat mga tambay. Angas na ito. Oversize lang. Oh. Let's go. So kayo ba, real talk, bibili ba kayo ng tambay merch niya? Kasi mukhang all around na, shoes, pants, and then siguro, nakita nyo naman, may tambay shoes na. Anyway mga lods, yun lang naman po yung sa akin for today. Good luck, Pio. Gaya mga lods.